pangungusap, ang iyong pagsasalita. Sabi nga daw po walang imposible sa Diyos kung hihingi natin. Kung meron tayong mga kapanungan sa buhay, kaya natin kunin yun. Kaya natin yung maabot. Kaya natin maunawaan ang isang tanong na hindi kayang ibato sa atin na ating isipan alone. Kaya natin makuha ang isang bagay, lalo ng mga bagay na hihingi natin, depende po sa lalim ng ating pananampalataya. Depende po sa lalim ng ating pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Depende po ito sa lalim kung paano mo ito kinakailangan. Sabi nga lang po, Panginoon mo, ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala. Pumasok tayo. At tayo pagbubuksan. Tayo pagbubuksan. Manap tayo at ating masusumpungan. Bakit po kaya? Kasi dumating po tayo at madalas nakita natin sa paligid natin, sa sarili natin, yung mga ganitong karanasan. Na lagi pinaunawa po sa atin, sa ating isipan ng Diyos, na anak, hindi ka na dito sa dito ako, kasama mo ko, karamit mo ko, iwanan ka ba ng buong mundo, ng best friend mo, ng asawa mo, ng anak mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Pero huwag mo sana. But if ever God will let this happen to us, ang dapat na natin gawin mga kapatid, tanggapin natin ito maliwag sa damdamin natin. Parang may salibo ang hawak ngayon. Maya-maya paglimod mo, biglang nawala. Aray ko, inuhulog ko yun sa aking account. Kung kaya papadala ko sa Pilipinas, gagawin ko. Alam ka naman doon sa labas, sasabihin mo, sisa ako ngayon. Nahanap mo si Crispin. At si Bisilio. Yung mga kinchik, hindi maintindihan, Tagalog ka. Kahit mag-Bisaya, kung ilungko ka, hindi ka pa rin maintindihan. Ito yung sa mga kapatid, ay nangyayari sa ating saan na kinakailangan natin. Siguro may dala ng Diyos, kaya nangyayari ito. Sabi niya, mga anak, sa lahat ng pagkakataon nangyayari sa buhay ninyo, meron akong gustong ituro. Meron kayong dapat maunawaan. Kasi mga kapatid, academically speaking, sa eskwelahan, yan po ay theory. Pero sa totoong buhay, in reality, experience is the best guide. Para maunawaan kung isa ng isang bagay, kinakailangan natin matapat ng utok. Dumating talaga itong pagkakataon. Para maunawaan kung isang bagay, kinakailangan natin masaktan. Maaaring simple pain o mas malalim na sakit. Para hindi natin maintindihan, may Panginoon, may Diyos na nakatingin sa atin. Na kahit na ikaw ay halos nag-give up, kahit kumakayaw ka na, bakit ang Diyos hindi hahayaw sa iyo? Bakit kaya? Kasi sa puso mo, kung naandiyan siya, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nga po may tanong. Mga anak, sabi sa isang hangin ito, nakikita niyo ba ako? Hindi sa iyong isipan. Nakikita niyo ba ako sa inyong puso? Bakit kaya mga patutan ako? Sa ating pananampalataya, sabi ko kayo na, kahit wala kang nakikita ang replika o kulto, subalit sa iyong puso, maliwanag na maliwanag na nakapinta, nakabakol, hindi po nakadikit lang. Ang larawan ng Diyos, kahit na ito na yung oras na kamatayan natin, kahit umumuho ng mundo, ang oras na yun, kasama siya. If ever someday, ay hindi pa sa panahon para sa atin, at least sa puso natin, ay siya. Paano sinasabi ng malay ko, na inyong hulinga, sa huling dugo ng natin sa inyong mga ugat, ay ako nga sa isip ninyo, hindi ko kayo pamatayaan. Hindi ko kayo iiwan. So much na yun. Isang problema. Kung ang problema mo, nawawala ka na ng pagmamahal, o hindi ka na binibigyan ng pagmamahal, hindi na dapat mapapasa buhay. Ang sabihin. Ang mga kapatid ang tinuturo ko dito, kung nais natin sumunod sa Kanya, gawin natin. Tinan niyo po, sabi ng dalawang magbasa, kahit lahat ay binago na, binihisan na, supposed to be, at dapat sana, yung dati mong buhay, hindi ka na babalik doon. Ang sabi ng dalawang magbasa, ang anumang binihisan na, ito po ibang termino, ng spiritual na pagpapala, dapat mananatili sa
spiritual. Kung dati nalabutigan ka, dinala ka ng Diyos sa maayos na lalagyan, dapat maintain. Huwag mo hayaan na bumalik ka ulit doon sa putikan. Na kung ikaw ay dinala ng Diyos sa isang ligtas na lugar, huwag kang pupunta sa pahamakan. Sabi na ng Diyos, mga anak, common sense. Tanong siya, saan niyo gusto? Sa langit, sa impyerno? Siyempre, wala namang magsasabi na siya ay impyerno. Pero kung pumakapatid, sinasabi naman niyo, ako po sa purgatorio. Kasi I cannot assure myself na if I die today, doon na agad ako pupunta. I just want for my soul na ma-purify mo na siya or I go there. Yan ako. Okay lang, may puno dyan, nakakita ako nung gano'n. Okay lang yun. I go there up there. Pero but in heaven, for myself, hindi ko masasabing kung doon ako pumunta. Bakit kaya mga kapatid? Kasi wala makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa iyo sa inaharap, sa bukas na darating. Basta ang importante, kahit naguguluhan ka at nahihirapan ka na, sobrang bigat yan, nararanasan mo, may bukas pa, may pagkakataon pa, para manatili ka sa iyong buhay na maligaya, masaya. Kung nabibigo ka ngayon at nahihirapan ka, okay lang yun. Kasi may bukas pa naman may pagkakataon pa naman. It's not the end of the world. Kaya minsan na po, nakakalungkot, may mga tao mo, baltan tayo, na sobrang hirap na dinaranasan ng buhay, physically, emotionally, mentally, spiritually. Ang iba po, suicide na sa pinag-usapan at naging option, which is not good for our soul. Ano ho? Na kung dati ang bagay na ito, lagi natin isipin, meron Diyos na hindi tayo pababayaan. Meron Diyos na hindi tayo iiwanan. Meron Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng pagpapala, kahit nagkakasala tayo, kahit nagkukulang tayo. Hanggat di pa tayo kumakatin sa punto na kung tayo may umakayaw, o ayaw na natin sa isang bagay, lagi sa pag-inuwi sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kahit kung sabihin natin, ayaw mo na, kung nakita ng Diyos na karapat-dapat kung bang manatili sa kanyang piling, ibabalik ka niya doon sa kawan niya. Ano ko? Kaya nga, hindi po tama na tayo ay sumuko sa mga pagsubok na tumating sa buhay natin. Na kung paano sinasabi ng dalawang ng pagbasa, na tayo po ay dapat namumuhay na sa mga spiritual na gawain, hayaan na natin buhay natin sa material. Hayaan na natin dahil natin buhay. Kasi ang totoong born again, ang sinasabi ng Biblia, pinagod ka ng Diyos, naturuan, at pangalawa, sumunod ka sa pagbabago na yun kung saan dapat manatili ka sa kanyang pagpapala. This is what, and this is how we describe the word born again. Kasi ang mga tao na tinutuloy sa sarili lang sila ay anak ng Diyos, na nanatili sa kawan ng Diyos. Na kahit naman ay nagkakasala at nagkukulang tayo po, dapat piliin mo pa rin nandun ka sa Kanya. Na kahit na alam mo sa sarili mo nagdudungisan ka, alam mo meron mga pamamaraan sa pag-aamin ng kasalanan, especially to confession. Kaya ako nahihirapan tayo mga kapatid. Lagi natin tatandaan sinasabi ng malay ko, mga anak, minamahal ko kayo, inibig ko kayo, hindi ko kayo iiwan. Sa pangalan ng Diyos, mga anak, Jesus Santo. Amen.